Kong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, sari-sari pong, ang pangunahin po natin siyempre ito po may natuklasan po sa hearing ng Senado. Alam ko hindi pa tapos pero ngayon pa lang may natuklasan na sila 'no. Meron na pong bagong, bagong project itong DSWD. Hindi pa po alam ng, DSWD, yung guidelines kung papaano po 'to, tungkol po 'to sa ayuda 'no. Hindi pa po alam kung ano pong gagawin dito, paano po ipamimigay sa mga tao, pero may pondo na pong 27 billion. Kataka-taka 'no? Pinopondohan kahit hindi po nauunawaan ng mga mismong magpapatupad. Wala pa po silang guidelines. Nauna pa po yung pondo. Grabe 'no? Tapos once and for all, ah, anuhin po natin 'to 'no, yung pong, paraan ng pag-uutos-akusa ngayon. Ngayon po kakaiba 'tong ano, kakaiba na 'tong ating, pamahalaan. Usually yung mga inaakusahan ay meron pong binibintang, merong, halaga na, ninakaw. Kadalasan naman 'pag pera 'di ba ninakaw, meron pang mga paper trail, meron pang mga bank account na pinag-uusapan, merong testigo, merong nagko-corroborate sa sinasabi ng testigo. Pero kakaiba po 'to ngayon 'no. Ngayon po, napansin na natin nagiging normal na akusahan mo ng vague. Wala nga pong inaakusa, eh. Kaya ang bilis po 'di ba? Mabilis sumagot sila, si Joel Villanueva kasi may akusasyon sa kanya. Gano'n din po si Saldico, ang bilis niya rin sumagot kasi may akusasyon. Mahirap pong sagutin yung walang akusasyon. Yan po ang ating pag-uusapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sari-sari po, no? Tignan po natin ang mga bago po nilang mga akusasyon. May nasimulan na ba sa 51 billion? Patingin nga, maski yung sa plano lang, maski yung drawing, pwede na. Yan po, no? So sila po yung naghanap ng plano daw, no? Sila po naghanap ng kahit plano man lang daw ng 51 billion, no? Yan ang sinasabi natin na tapos kinakantsawan tayo, sasagot na ba si Aratiles Badong, yung Dolomite vlogger na saserdote ng kulto ni Digong? Ng asar pa. Ito pa isa para isahan na lang. Ito po, no? So ito po. I want to be a Duterte, sabi naman ni Winwin Eklabu. Bakit daw si Sara Duterte daw may 125 million, 11 days, beauty with confident. Si Pulong Duterte naman daw po may 51 billion 3 years, 46.5 million every day. Si Pangulong Duterte naman po may 6.89 trillion 6 years, 3.14 billion every day. So ano yung akusasyon? Ang binigay po nila yung mga budget masama na po pala magkaroon ng budget ang Pangulo ng Pilipinas. Mas malaki po budget ni Pangulong Marcos ngayon. Kasalanan na ni Duterte dahil may budget siya. Kasalanan daw ni Pulong dahil may budget sa yung DPWH, no? DPWH po na budget yan, sila nagkumpirma eh. Kakaiba na po ngayon, kaya po kayo kulelat. Naintindihan nyo po? Kasi naninira kayo. Hindi nyo naman alam kung ano po yung ipansisira nyo sa mga Duterte. Sisiraan nyo po si Tatay Digong dahil nung presidente siya, meron siyang
trilyon-trilyon na budget. Opo, may trilyon pong budget yung presidente ng Pilipinas. Ang akusahan niyo po muna. Ang gusto nila, sagutin daw natin. Ako tinutukoy na ako eh. Oh, ikaw ang supremo ng ano, 'di ba, ng kulto ni Digong. Sagutin mo nga. Ano ba 'yung sasagutin? Ano 'yung sasagutin? Wala nga kayong inaakusa eh. Ang sinabi niyo lang, 11 days ginastos yung 125 million. Oh, so ano po ang masama dun? Masama po ba 'yun? Pag binigyan ka po ba ng late ng budget, masama po bang gastusin? Okay, ako po taga-gobyerno dati, hindi na po ngayon kasi vlogger na ako, eh. Full-time vlogger na ako. Ako po nakahawak din po ako ng ano 'no, ng, may kinalaman din po ako sa MOE, 'no. 'Pag binigyan ka po ng pondo, kinakailangan mo pong gastusin 'yun. 'Pag hindi mo ginastos 'yun, ang katwiran ng gobyerno, hindi mo pala kayang gastusin, bakit ka pa namin bibigyan ng ganyan kasing laking pondo? Ibig sabihin kung magkano lang yung nagastos mo, 'no? Babawasan yung pondo mo next year. Ano po ba talaga yung problema ninyo? Ito po ang pinakamahina talaga na tagapagtanggol. Ito pong set, pasensya na Pangulong Marcos at si Martin Romualdez. Hindi po ba kayo nagtataka, lalo na kasi si Pangulong Marcos hindi natatakbo yan eh. Pero lang kung gusto niyang tumakbo sa mas mababang posisyon. Katulad ng ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero kung hindi na po tatakbo si Pangulong Marcos, ang concern po dito si Martin. Hindi ka ba nagtataka, Martin? Speaker Martin. Hindi po ba kayo nagtataka, Speaker Martin? Bakit kahit ang dami-dami nagtatanggol sa inyo, yung rating ninyo imbis na bumaba, kulelat pa rin kayo. Ang latest presidential survey, 0.3. 0.3. Kasi nga, wala pong katuturan. Wala pong katuturan yung noong araw, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, 'di ba? May mga akusasyon, bumili ng mumurahing mga na mumurahing mga yung mga naririnig natin sa Senate hearing. Yung nakulong na mga ano tawag doon sa mga sundalo yung bumibili ng mga uniforme. Butas-butas yung mga boots, tapos ganitong presyong halaga, overprice, tapos ang mahal ng pagkakabili, tapos low quality. Kita natin yan, si Napoles, nakita natin. Merong testigo laban kay Napoles. May mga testigo po eh. May testigo laban kay Capoles, di ba? Yung kanyang pamangkin yata yun, si Luy. O kami po ang pumipirma dyan sa mga peke. Ang akusasyon, may mga peking mga si Napoles, may mga peking NGOs, hindi NGOs eh, kooperatiba, no? Sila daw yung mga pumipirma nun. So peke. Tapos binabudgetan ng pera ng mga congressman at senador. O yun yung kaso ni Napoles eh. So may inaakusahan, merong binibintang na krimen, merong testigo, yung sa CTE, di ba? O nagano po kami, kasama po ako dun sa golf. O merong testigo, yung hindi natuloy na CTE. Lahat po ng akusasyon before, bago tong Pangulo natin, bago tong si Pangulong, kahit nga yung akusasyon kay Pangulong Duterte, meron pong akusasyon, may death squad po si Pangulong Duterte nung siya ay mayor. O merong testigo, kami po yung mga miyembro ng DDS. Ganito po ginagawa namin. At merong krimen na binibintang. No? So lahat po ng panahon, bago po itong gobyernong ito,
bago po 'tong gobyerno na 'to, lahat po ng akusasyon ay lahat po ng mga, sinisiraan may akusasyon. Si si ano, Vice President, Binay, 'di ba? O overprice. Overprice yung mga building, yung new City Hall ng Makati o pati yung parking lot, overprice. Tapos meron siyang mansyon. Meron pong akusasyon, ang importante po, 'pag nagbintang kayo dapat ano yung inaakusan niyo? Overprice yung pinagawa. Tapos may testigo, merong testigo. Para po at merong krimen na ginawa. Kahit po si Pangulong Duterte, ganun po ang inakusa sa kanya. Ang akusasyon sa kanya, no, meron pong DDS, Davao Death Squad po kami po miyembro nun. Pinapatay po na merong krimen, merong inaakusahan. Ito lang po ang tanging gobyerno na wala ng ako-akusasyon. At ang lakas pa ng loob na magsabi, sige nga, ipaliwanag mo nga yan, Badong. Di ba sa sordote ka? Ipaliwanag mo nga. Asan yung ano? Ano ba akusasyon nyo sa 51 billion in the first place? Ano ba nangyari? Sabi lang kayo na sabi may 51 billion. Kinumpirma may 51 billion. O ano ngayon ano yung krimen na nangyari? Sanay na sanay etong mga, hindi ko maintindihan talaga, no? Pati si Digong, may budget na pangulo. Oh, laki ng budget. Natural pangulo ng Pilipinas. Putya, alang naman walang budget yan. Ang tanong, binulsa ba yung budget o hindi? Basta kayo magpaliwanag. Bakit may malaking budget? Ano po yung kino-question nyo sa 51 billion nang may masagot? Hindi. Opo, kaya ako nakasalamin eh. Mahina talaga mata ko. Sabi nito, mahina daw mata ko. Wala pong koneksyon yan. Di ba? Ano ang akusasyon nyo? Kung may 51 billion na budget yung DPWH, pinagbibintangan nyo ba yung DPWH na wala silang pinagawang proyekto? Kumuha kayo ng ebidensya. Kayo, yung nag-aakusa, ang maghanap ng ebidensya. Tapos nagtataka sila, bakit daw hindi kumikibo? Wala naman kayong inaakusa eh. Wala nga kayong kaso eh. Trillion yung sabi kay Duterte, trillion daw si Tatay Digong. Natural, presidente ng Pilipinas yung sinasabi mong budget eh. Puta, trillion talaga budget ng presidente. Ang tanong, ano yung inaakusa mo? Ano nga yung akusasyon sa confidential fund? O katulad niyan, sige patulan natin. Ano yung akusasyon nyo sa confidential fund? Ninakaw ba? Binulsa ba? Ano? Hindi po bawal yung confidential fund. Naintindihan nyo? Dahil sa kapurulan ng utak ng mga followers, ay may confidential fund pala. Bakit may confidential fund? Lahat po ng Pangulo ng Pilipinas may confidential fund. Lahat po ng Vice President may confidential fund. Alam niyo po ba yun? Lahat. Lahat. Si Lenny lang, kasi nga hindi niya alam kung para saan ba yung confidential fund. Bakit ako manghingi? Hindi niya alam kung saan eh. May kakulangan siya sa... Pero lahat, COA, tapos na po yung COA. Lumabas na yung COA. Ano ka ba, Michael Acoba? Tawa nga ako ng tawa eh. Hindi mo ba alam, Michael Acoba, na tahimik na sila ngayon? Kasi lumabas yung COA, walang anomalya. Ayan ang mahirap sa inyo eh. Hindi kayo ina-update eh.
Kaya kayo hindi ina-update kasi alangan na maibalita nila, "Ay, wala palang anomalya." Bakit nila ibabalita? Matagal ko na pong binabalita na tapos na po kasi 2022 pa yan, 2024 na po tayo. Yung 11 days na sinasabi nyo, 2022 pa. 2024 na tayo, lumabas na po yung COA, walang anomalya. O ano na naman, ano pa? Yung kay Pulong, yung kay Pulong, ganun din. Maghanap kayo ng COA report. Bakit kami ang maghanap? Puta. Ayan po na para malaman. Ganyan lang po sabihin nyo sa mga tatanga-tanga mga vlogger. Bakit na magpapaliwanag yung mga inaakusahan? Korap ka. Bakit ako naging korap? Patunayan mong hindi ka korap. Ha? Hindi. Hindi po yun eh. Magbigay muna kayo. Ano po ba yung inaakusan nyo? Kinurakot ba? Wala naman silang sinasabing kinurakot eh. Ang sinabi nila, ginastos ng 11 days. Puta ka, pwede nga yan isang araw gastusin. Naiporma na yan lahat, babayaran mo na lang. O isang araw, dumating na budget ko, bayaran na natin na isang araw yan. Pwede po yun. Okay. Thank you very much kay Babak Estesam na nagbigay sa atin ng 50 stars. Punta na po tayo. Ito po bago. Kasi napupundi na ako, araw-araw ko nakikita yung 51 billion. Ngayon, sinasama na si Duterte. Budget naman ni Duterte. Ay, pwede pala yung ganyang akusasyon. Yung budget lang nila, naakusa na. Hindi nga budget ni Pulong yan eh. Bakit sasagutin ni Pulong yung budget ng DPWH? Budget yan ng DPWH, yung 51 billion. Kaya dapat ang magpaliwanag niyan yung DPWH. May nagtanong ba sa DPWH? Wala. Kasi kayang sagutin eh. Bakit kami magtatanong? Problema nyo yan. Kayo magpatunay na may anomalya, hindi baliktad. Eto lang po ang tanging gobyerno na ganyan. Nakakahiya. Nakakahiya kayo. Kaya nga yung mga matatalino, alam ko kung sino yung mga matatalino tsaka yung mga bugok eh. Sa mga bugok kasi, ay may anomalya siguro. Wala nga kayong binibintang paano magkakaroon ng anomalya. Okay, punta po tayo rito. Ito po ang kaduda-duda, no? Ngayon lang po 'to. Meron pa ba? Ito muna. Ito pa isa nakakatawa. Tignan niyo po kung gaano sila kabugok tignan niyo po 'to. Look, Speaker Ferdinand G. Martin Romualdez shows a copy of manifesto of support from National Capital Region House members led by Oka Malapitan. Pucha, lahat daw ng congressman ng Metro Manila sinusuportahan si Martin. Ay, ano pong katakataka doon? Ikaw, House Speaker. Lahat yan, overwhelming majority. Wala namang problema dyan. Ang nakakatawa, etong mga nagpo-post si Marcos Makapili. Matagal na to, taga-Twitter to eh. Sabi niya, NCR Congressman expressing support for SMR. Game over, tapos na boxing. Ano yung tapos na yung boxing? Tapos na yung boxing na mananalo na si Martin dahil sumuporta yung mga congressman? Tandaan po ninyo, dalawang House Speaker na po ang tumakbong presidente. Lahat po ng congressman, nakuha po nila yung suporta nung sila House Speaker. Si House Speaker Ramon Mitra at saka si House Speaker Jody Venecia. Di hamak na mas magaling si Jody Venecia kaysa dyan kay Mitra. Ano po? Kay Mitra. Dito kay Martin. Ano pong problema kung sumuporta sa iyo lahat ng congressman? Hindi naman po eleksyon ng congressman yan eh. Eleksyon po yan ng taong bayan. At ayon sa survey, 0.3%. Si Sara Duterte, 31 something. Ang layo. Wala pang 1% eh. Kaya po, tinutulak talaga yung tsa-tsa na yan. No? Okay. Ito pa isang mga bugok. Sitahin na natin yan. Sara Duterte, the risk of leadership navigating corruption and conflict potential in the Philippines.
The extent of corruption, including within survey companies, is astonishing. Despite her poor performance, ah, nasa na? Despite her poor performance and avoidance of meaningful dialogue, Sara is suspiciously placed at the top in survey results. Pinagdududahan na yung survey. Pati yung survey, pag hindi umaayon sa kanila, ano yung survey niya? Corrupt yung survey niyan. Puta, yari kayo sa SWS at saka sa Pulse Asia, sa Okta Research at saka sa Publicos Asia pag sinabing yung corrupt yung survey. Pag hindi ayon sa inyo, corrupt na agad. By the look of it, no? Wala talaga mangungulela talaga si Martin. Kasi ganyang mga akusasyon lang ang iakusan nyo. Genuine yung mga akusasyon noon sa mga presidente. Hindi nyo ba alam na ano yung genuine na akusasyon? Merong krimen na ginawa, merong nag-aakusa, merong mga testigo. Eto, walang akusasyon na krimen, walang testigo, wala lahat. Basta may nagsabi lang. Ayon sa aking impormasyon, 51 billion. Tapos, kinumpara ng kinumpirma ng DPWH na 51 billion. O so, ano ngayon? Wala lang. Magwawala na itong mga tangingot. Ay, may 51 billion pala. Sabi ko na nga ba, yung mga Duterte na yan. Okay, ito po ang tunay. No? Nagulantang ang Senado. Habang ngayon, alam ko ngayon to isang oras pa lang nakakalipas. Kasalukuyan pa po sila hinati na po nitong News 5. News 5 po to, hindi po SMNI. Baka sabihin nyo fake news. Ito po mga totoong senador yung nagsasalta. Nagtataka si Amy Marcos, yung USEC ng DSWD, kausap nila. Kasi ito, anong ko lang walang kaplano-plano pero may pera. Na question ng senadora, ng mga senador, sa gitna ng pagdinig kaugnay ng umanay suhulan sa People's Initiative ang anilay Magical Project na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayan. So ano po yung AKAP? Hindi po alam ng mga senador. Ito po yung mga naipalusot. Saan po naipalusot yan? Di ba naghihiring sila? Wala po yung AKAP. So hindi po nila pinondohan yung AKAP. Pero pagdating po sa BICAM, ayan po yung nagbigay sila ng ang dami nilang binigay na pondo sa COMELEC, tapos nagbigay pa rin sila sa DSWD. Kasama po itong AKAP na to. Ito po ay 26 billion mahigit. So tinatanong po itong USEC, ano raw sa kanya, foreign. Ibig sabihin, sa salitang Tagalog, hindi pa po namin maintindihan kung ano po yung AKAP. Proyekto ng DSWD, kasi wala pa po siyang, hindi pa po malinaw sa amin. Parang ganun ang foreign. Hindi pa malinaw sa amin yan, kasi bago yan. Bago, pero hindi nagmula sa kanila. Alam niyo yun? Sa normal na sitwasyon, ganito, halimbawa, DSWD ka. Ito po yung mga proyekto namin. Kaya nanghingi po kami ng pondo. Ang nangyari, wala pa rin yung proyekto nila. May nakaisip na, sige, magkaroon tayo ng AKAP. Kaya kung ako nariyan, sino yung nakaisip na magkaroon kayo ng AKAP? Hindi nyo pala alam yan. Wala pang implementing rules and regulation. Ibig sabihin, hindi pa po alam kung paano gagastusin. May pera na, may pondo na. Kaya nga, anong maiisip mo? Tapos meron kayong narinig natin yan sa ABC5 mismo. 'Di ba? Pinagmamalaki ng mga pag pumirma po kayo diyan para po magkaroon kayo ng ayuda, yung IX pa lang, eto may AKAP pa pala. So para saan yung AKAP? Sino yung makakatanggap niyan? Nasabay yan sa mga
sa mga lumalargang, people's initiative. Sinong hindi magdududa? Kaya nga sila eto po, tignan niyo, hindi nag-aakusa yung mga tinatanong nila, para saan yang programa na yan? Hindi po maipaliwanag na USEC. Alam niyo po yung mga USEC, mas alam pa ng mga USEC yung mga programa kaysa sa mga secretary. Kaya po sila pinadadala diyan. So hindi pa po, wala pa pong implementing guidelines. Meron ng pondo. Ngayon lang po ako nakakita na nabigyan ng pondo ng Kongreso, no? Both sa bicameral, both the Senate and the Congress. Nagkaroon ng pondo nang hindi alam mismo ng mga magpapatupad kung paano gagamitin yung pondo. Hindi po ba? Kataka-taka. 26 billion po yan. Malaki dihamak ng yung 125, nagwawala na tong mga media natin sa confidential fund kahit wala namang anomalya. Pero sa 26 billion, tatahimik lang kayo, media. Aba, mag-isip-isip na kayo, kaya kayo tinatalo rin. Kaya wala na ring nakikinig sa inyo, sa mga vlogger na nakikinig yung mga tao kasi panay kayo pagtatakip. Malaking balita yan, 26 billion. May pondo na, wala pang proyekto, kaya nga ang tawag ng ABC5, ano yung tawag? Ayan, no? Hindi po akin to, ha? Baka sabihin nyo, nagpe-fake. Magical Project. Ayuda sa Kapos Angkita Program, AKAP. O sino makakatanggap niyan? Lahat kapos angkita. Tatanggapan lahat? Alam nyo po ang problema ngayon, no? Bahang-baha po ang ayuda ngayon. Wala naman pong pandemya ngayon. Hindi ko maintindihan, no? Karamihan po ng pondo natin ngayon, uutangin o inutang lang. Bakit po kinakailangan kayo? Mas malaki pa po, di ba matagal na natin sinasabi, baka yan na po yung mga ayuda na sinasabi na mas malaki pa. Mas malaki pa po ang ayuda ngayong taon, 2024, kaysa sa ayuda ng 2 taon na tayo po'y naka-padlock, naka-lockdown tayo. Walang trabaho. Ngayon po nagtatrabaho na normal ang mga tao. Pinagmamalaki ng gobyernong to na napakataas ng ating employment rate. 90, pinakamataas daw na employment rate. Ibig sabihin, ngayon, ng mga tao, may mga trabaho halos lahat. Bakit bibigyan mo ng ayuda? Mayaman ba ang Pilipinas? Tapos may mga mukha nung malaking mama sa lahat na tatanggapin nyo. Kayo naman, pinapasok nyo rito yung mga krimen ng mga krimen ng Biblia. Alam niyo, may iba-iba tayong paniniwala. Kung pupunta kayo rito, sasabihin nyo na masama magmura dahil ayon sa Biblia. Hindi po biblical to. Pasensya na po kayo, political vlogging po to, no? Hindi po to hindi talagang ganyan, may kanya-kanya tayong values eh. Okay. Ang laki, 26 billion gagamitin ngayong taon, hindi pa alam mismo ng USEC kung saan gagamitin. At bakit nagkaroon ng budget nang hindi naman naisasalang sa Kongreso? Yan yung mga pinagtatakahan ko. Yan yung pinagtatakahan ko talaga. Tupad, ano-ano na, bukod pa po dun sa, di ba yung pinakauna, merong pantupad, merong pang IX. Hindi ko na nga alam ang meaning ng mga iba eh. 4-piece. Tapos ngayon may AKAP na. Wala na magtatrabaho niya. Maghihingi na lang tayo ng tulong. Sana yung, yan na naman. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, walang katapusan yan. Yung 51 billion. Tanungin nyo, kayo nga magpaliwanag. Saan nyo nakuha na ninakaw yan? Ninakaw ba ni Pulong? Hindi nila sabihin.
Wala naman kaming sinabi ninakaw. Eh, ano yung sinasabi niyo? Bakit kayo 51 billion ng 51 billion? Tanungin niyo yung DPWH tsaka COA, mag-research kayo. Bago kayo mag-akusa, mag-research muna kayo kung may akusasyon ba kayo. Ang gagaling sa research ng mga congressman. Yung nag-akusa niyan, huwag niyo sabihing di marunong mag-research, may researcher po yan. Si Badong nga po, mag-isa lang nakakapag-research eh. Okay. Teka baka may nakalimutan tayo 'no. Kaya dapat eto susubaybayan po natin. Yung mga akusasyon na yan, nilalabas ko po yung mismong mga Senate hearing, pero pinaikli ko lang. Doon po sa Pindot na TV suportahan niyo po 'yun. Pindot na TV, doon po lalabas yung mga ano na yan. Grabe talaga 'no. Ito po ang sagot natin, Kauliulian. Matagal na yung 51 billion. Meron na ba kayong paper trail na napunta yan sa bulsa ni Pulong? Meron ba kayong bank account? No? Meron ba kayong proyekto na mahinang proyekto dahil ninakaw ni Pulong yung 51K? 51 billion? Oh, kayo po dapat magbaliktad eh. Di ba? Dapat kayo nagsasabi, ito meron ng ano si Pulong, dito niya dineposito yan. Meron po ba? Hindi po kami. Baliktad talaga utak niyo eh. Ibig niyo sabihin, ganito po, no? Kung kursunada mo lang yung tao, akusahan mo, ni-rape po ako niyan. Patunayan niya po na hindi niya ako ni-rape. Pwede ba yung ganun? Yung nagbintang, siya yung, ang problema, wala kayong bintang eh. Tinatanong niya lang, nasan yung 51 billion ni Pulong? Kanino nyo ba nalaman na may 51 billion si Pulong? Ay sabi, di tanong nyo rin sa nagsabi. Huwag kayong maniwala sa sabi-sabi. Di ba dapat nagtatanong kayo? Pag kayo ba sinabihan, alam mo ba may kabit yan si paring ganun? Talaga pare, paano mo nalaman? O siya magpapaliwanag, alangan namang itanong mo sa misis. Yun yung gusto nyo mangyari. Yung nag-aakusang may kabit si ganun, si kumparing Tasio. Ang gusto nyong malamang, magpaliwanag yung misis ni Tasio. Kung bakit nagkaroon ng kabit si Tasio. Dapat yung nagchichismis. Ganun po yun. Hindi po normal nga, ginawa nyong abnormal yung mga tao eh. Magsasabi kayo, may 51 billion pala yan si Pulong. O ano ngayon pare? Ano yung 51 billion? Anong ginawa? Eh, tanong natin kung saan niya dinala. Eh, ano bang tatanong natin? Kung may 51 billion ba si Pulong o wala? Eh, kanina mo ba nalaman? Eh, sinabi ni congressman ko eh. Meron ba siyang patunay na may 51? Hindi, pinatunayan daw ng DPWH. O di malamang sa DPWH na pondo yan. Tanong natin yung DPWH kung anong, ayoko sa DPWH magtanong. Gusto ko si Pulong ang magpaliwanag. Eh, pondo ka mo ng DPWH, bakit ipapaliwanag ni Pulong? Eh, sabi nga ng congressman, kay Pulong yun eh. Ay, wala namang sinabing kay Pulong yun eh. Sabi, sa distrito ni Pulong. Di ba? Hindi, iniikot-ikot lang kayo eh. Umiikot-ikot naman kayo. Dapat hindi tayo umiikot. Simple lang po. Kung sino nag-aakusa, no, siya magbigay ng ebidensya.